Father, into thy hands, I commend my spirit. Inahibigin niya. Kasi mamamatay siya sa krus eh. Ang namatay sa krus yung katawan. Pero yung espiritu niya, I believe hindi naman namatay yung Kristo kasi hindi namamatay eh. Hindi namatay yung katawan. Diba? Yung Kristo hindi namatay yung katawan namatay. Pinabilin lang niya sa Ama. Kasi magdadanas ng suffering niya, diba? Pinadala niya yung ano yun. Yung kasalanan niya sa kanya eh. So inabilin niya sa Ama. Mamatay niya. Marami pa sana ang tanong sila. Hindi maubos. Sunod ba yung tayo kasi palitan tayo na presentation sa Bible. No, Pastor? Schedule natin eh. Okay, schedule natin. Okay, sinabi mo nga yung ready. Presentation na, pero uwi muna. Pwede rin naman. Pastor, presentation ewan ko lang kita sa inyo kasi may babalik na. Okay. Pwede mo mag-ilaman. Mag-ilaman. Hindi pwede. Ang pwede, magkatawang tao. Ang Diyos hindi naging laman. Sabi, nagkatawang tao. Became flesh, nagkatawang tao. Sabi, iba, kasi ang Diyos hindi, ganito ang Diyos hindi pwede, hindi siya maging tao. Magkatawang tao pwede. Ang tao hindi pwede maging Diyos. Hindi rin tayo pwede magkatawang Diyos. Pero ang Diyos pwede magkatawang tao. Powerful siya. Si Abraham, di ba, nabasa niyo sa Genesis, si Abraham, minipakita sa kanya Panginoon. Di ba, 3 tao nakita niya? Nakita ni Abraham, 3 tao eh. Ang mga anak ng Espiritu, nagkatawang tao eh. Kumain pa nga sila eh. Nag-fellowship pa nga sila. Pwede magkatawang tao eh. Ano po, di ba sabi niyo po si Yeshua, si Yahweh? At yung pangalan po ba ng Diyos, Jesus po? Yun. Ang pangalan ng Diyos. Ganito. Ganito. Yung Jesus, English word yun kasi ang Jesus, sa Hebrew noon, is, Yeshua. Ano ibig sabihin ng Yeshua? Yahweh saves, o Yahweh is a Savior. So yung Jesus, yung pangalan kasi di ba sa Old Testament, Yahweh, binabasa natin kanina, ako si Yahweh. So yung Jesus, naggaling sa salitang Yahweh. So yung Jesus, ipinangalan sa anak yun. Hindi ipinangalan sa mga. Pero, ang original name no, ay pangalan ng Diyos. Yahweh. Kung sa ano common name nila is Yahweh. Ibig sabihin, Pastor, ang ama ni Jesus. Hindi siya tinawag na Jesus eh. Pero Yahweh na. Yahweh. Pero ito ang anak ni Jesus. Oo. Pero hindi pwede maging Jesus. Apparently, hindi pa siya tinawag na Jesus sa Bible. Yung anak ang tinawag na Jesus, hindi nagkatawang tao. Wala nang young people. Okay. Young people daw. Kasi titigil natin ng 5 minutes na lang. Yes, sige lang. Hindi na may say. Ano problema? Sagulan ang may. Hello, Pastor. Pwede ba tayong maibang topic? Oo, sige. Pwede. Kasi hindi matapos sa ulit-ulit. Sige, kaya nga, siyempre, Pwede matapos. okay. Tanong ko, Pastor, okay ba sa inyo serpent seed? Ha? Serpent seed. Original seed. Pwede ba natin? Tawag ko sa inyo maya-maya konti. Nasa meeting na. Ay, wala pala po. Okay. O, sige. Ano oras rin mo? Serpent seed. Okay po. Sige, ano ba yung serpent seed? Palawag mo. Nandito ko yung serpent. Ano yung ibig sabihin ng serpent? Hindi, okay na. Sige, mamrado. Okay. Ito na lang, Pastor. Siguro, another... Parang sinasabi ko serpent seed, yun di ba tayo anak ng Diyos, anak ng Diablo? Serpent seed. Hindi po. Hindi siya binana kasalanan. Parang simple nature.
sabi sa Bible, nagkasala ang unang tao at ang kasalanan pumasok sa libutan at ang lahat ng tao nakasala. Meron yun. Sinful nature, dahil nagkasala si Adan, lahat tayo, dahil tao rin, nagkasala rin. Another question ko na lang about siguro na nakikita mo naman yung mga posting dun sa Filipino pastor mo. Kasi minsan kasi ako nagpo-post dito. Ano pangalan bro? Isa Nicole po. Ha? Isa Nicole po. Isa Nicole. Isa. Oo, yung pangalan ng ano ko. Pero yung pangalan ko po ay Nico. Kumbaga, ano Kasi lang. nakita ko yung pangalan. Isa Nicole po. Parang nagtanong ako about sa Melchizedek. Sino po ito si Melchizedek? Sa Old Testament, sinabi siya ano siya, di ba, yung high priest of the Most High lang yan. Nung kay Abraham, ipinakita doon, si Melchizedek, hindi alam ni Abraham kung saan nanggaling, di ba, sa origin, di ba? Type of Christ lang siya. Type of Christ, ibig sabihin, matulad ni Cristo, na siya ang high priest natin. Sabihin, Meron din po ng pagka-Diyos. hindi, tao lang yun sa Melchizedek. Tao lang din po. Oo, hindi alam siya sa Mexico. Kasi merong understanding na Diyos na si Melchizedek. Si Cristo yung Melchizedek doon. O Diyos, hindi. Na life. Tinawag siya ng high priest. Tinawag siya ng high priest na nag-type si Abraham. Tinawag siya So sa tao po si Melchizedek. Sino po kaya ito? Ayun, sabihin na hindi mo sinabi si Cristo sa niya. No? Melchizedek, sinabi doon, he is the high priest. No? Na panahon niya Pero Abraham. dapat basta may pagkapangalan sa kanya. Kasi ang Melchizedek is pagkatawag lang sa kanya. Pero anong pangalan? Sino kaya siya? Hindi. Sinabi sa Old Testament, is the high priest. Sacerdote siya. Hindi, merong sacerdote na may pangalan. Natulad ni, ano, Hindi, pangalan ni Melchizedek. name na niya. Melchizedek. Melchizedek, high priest of the, diba, of the Most High. Sacerdote. Yun lang. Paano po pastor sa verse, sabi niya, how great this man. Yun ang nga tao nga. Oo, tao lang. Ay, hindi siya. Tao na siya. Pero yung tao, sino siya? Yun ang nga. Si Melchizedek ka nga. High priest siya, high priest. Ang kulit mo. Ano lang? Hindi naman din. Pangalan yun. Ang kulit-kulit Hindi mo. kasi yung imaman mo. Okay, may tanong pa kayo? Tanong pa? Si Ate Amiranda meron. Ay, Si Joanna. Ano na, that's na to guys. Pinati siya. Simula kanina ng 7 minutes pa. Pinatuloy kanina na umawag. May spirit ba si Jesus Christ? Oo, espiritu. May spirit ba doon si Jesus Christ? Meron. Si Jesus, espiritu. Hindi ibig sabihin dalawa niya sa isa. Ngayon, si Jesus, spiritual body siya. Spiritu siya. Hindi ilan ba yung spirito ni Jesus? Noong unang panahon, spiritu na si Cristo. Nandun po spiritu. Nagkatawang tao lang si Cristo. Kasalanan siya ngayon, spiritu yung body. Nadalo ka? Patanong mo yung bata. Doon. okay, Okay. okay, pastor, siguro ganito po. Kasi galing yung focus na iyanan, kasi si pastor ay galing pa rin ng Marikina. Napauna kanya tayo. Tumangan ka ba sa kanya, pastor? Kasi, pastor, nakita mo naman ba? Nagkaroon nga ng problema yung church namin before. Nag-kwento ko na sila. So, kami ay nag-ano na tulong para bang yung mga yung member namin ay maano din siya. Yung init sa Panginoon ko pala. So yung pinag-usapan ngayon yung gagawin. Ewan ko, so, may part ko pa kaya ito? Magpa-part ka ba or ikaw, do you think?
May part pa ba? Next schedule ulit. Oo. Wala akong problema. Parang, ano lang. Hindi, yung pinag-usapan natin. Kung meron pa naintindihan. Siguro man, malinaw naman na, di ba? Okay, mga kapatid, tingin kayo dito. Malinaw sa inyo si Mary Pastor. Yes. Malinaw ba? Hindi ko kayo gusto kayo Si Kristo kasama ng Ama nung pasimula. kasama ni si Kristo sa pasimula. Dapat paniwalaan natin si Kristo at tabi kasama ng Ama niya ng pasimula. That will glorify the Father. That will glorify the Son. Amen? Kasi basta yung galing si Father. Based on sa presentation mo kanina, yung naintindihan lang namin, siguro ganun din yung pagkakaintindi nila, na si Kristo ay nandoon na, kasama ng Ama, at yung presensya na nandoon. So, ang paggawa, dalawa sila. Ang gumawa yung Ama at saka si Kristo. Siya ang nag-create ng lahat ng bagay. Tapos, si Jesus Christ din ay mayroong sariling kakayanan para gumawa ng lahat ng bagay kung paano ginagawa ng Ama. So pwede kaya sa sunod makapag-present kami based doon sa naunawaan namin. Ako naman magtatanong. Tapos ikaw naman magtatanong. I-resign natin. Pwede. Kasi agree kami doon sa sinabi mo na mayroong kaming presentation na parang kunti lang yung difference doon sa naintindihan namin sa Bible. Kasi ang unawa namin si Kristo ay ginawa ng Ama at siya ay sugo ng Diyos para mag-perform, mag-execute lahat ng plano ng Panginoon. Si Jesus Christ yung performer, kumbaga. Ito yung mga sinabi mo, brother. Si Kristo hindi ginawa ng Ama. Ayan ang paniniwala namin, si Kristo ay ginawa ayon sa Acts chapter 2, verse 13. Hindi. Ang ginawa doon, si Jesus, bilang Panginoon at Kristo sa inyo. Ang pagkagawa doon, ibig sabihin, ginawa, kasi hindi ibig sabihin na iba yung nasa isip mo na doon lang siya umiral. Di ba? Ang pag-ginawa, parang Jesus is made to us as Lord and Christ. Ginawa sa atin ng Diyos na Panginoon at Kristo, si Jesus. Kasi pinakilala yung anak. Kasi pinakilala si Jesus pa noon eh. Yes, ng mga Udyo eh. So sinabi ni Pedro, siya ay ginawang Kristo at Panginoon sa atin. Ng Diyos. Yes. Okay. So, Yung pagkagawa, yung pagkagawa doon, hindi ibig sabihin, doon siya lang umira yung Kristo. Diba? Yung Jesus, doon lang umira yung Jesus. Yung Jesus, ginawang Lord and Christ. Hindi ginawa yung Kristo. Yung Jesus, ginawang Lord and Christ. Okay. Kasi tao yung Jesus eh. Tama? Okay. Doon lang umira yung Jesus, hindi nagawang tao. Ginawa siya sa atin lahat ng Lord and Christ. Pero kung Christ ang pag-usapan, kasama na sa langit. Okay. Ako yung magkaiba? Okay. Yan yun, Pastor. So, ang pagkakaintindi namin din, na si Kristo ay inspirasyon ng Diyos. Siya yung reason, kaya ginawa ang lahat ng bagay ng Diyos itong mundo na to. Para sa Kanya at para doon sa mga mananampalataya kay Kristo. So, susunod siguro, sa sunod siguro magkaroon kami din ng part ng presentation kung kayo pwede makapagtanong at magtatanong para i-consent natin based doon sa scripture. Pwede. Ako, Pastor. Kaya mag-record siya. O sa 29, sa Linggo. Linggo ulit, 29. Para matapos natin. Kaya pagkasing na New Year, kompleto na yung gagawin. Kasi ako yung Fullness of the Godhead na malinaw na sa atin, di ba? Ako yung mabitin. Sa ito, babalik ang oras doon. lugi ako sa inyo, kaya ako hindi nakapagtanong. Kayo nakapagtanong. Next time ako mag-MC ko na. Oo, ako naman. Hindi, kung gusto mo magtanong ng isa ngayon, pwede pa ako. Oo, Pastor. Isang tanong lang. Hindi, dalawang mga verse ko. Doon sa Colossus 1:15. Kung siya